Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po si JDB ng inyong abang lingkod. So, may mga nagme-message sa akin na ginagamit pala itong conversation na to ni na Speaker Martin, and then may nagsabi din na may leak convo si Speaker Martin at saka si Zaldico kay General Bronner at saka isang general pa ng Southern Command. Yun. Now, to tell you frankly, hindi po ito leaked convo. This video has been uploaded on Speaker Martin Romualdez FB account. Ito po yan. That was on December 11. Yan, pinost yan. Ayan, Speaker Martin, ayan, may check sa kanyang account yan. Baka gusto niyong i-follow. Sabi rito, personally informed Armed Forces Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. that the BICAM on the proposed 2025 national budget has approved and retained the increase in the daily subsistence po ng mga sundalo. Kasi po, nung time na yan, may mga naglalabasan sa Facebook account na yung sundalo natin sa bundok, ang kanilang budget ay pagkain nila sardinas doon sa bundok. Sabi ko nga, mga tagapagligtas ng buhay natin, paniguro ng kapayapaan, ng kaayusan ng bayan natin. Ang budget ninyo, ganyang kaliit. Ang ulam nila sardinas, tragis yan. Ano yan? Paano makakalakad ng maayos yan sa kabundukan kung yung mga yan ay tinutubuan na ng kaliskis ng isda? 'Di ba? Binubuni na sa kakasardinas. Yun pala, ang budget po nila, Diyos ko po, nakakaawa ang halaga. Parang 20 pesos yata o 80 pesos ang kada araw nila. 3 kain yan. Dapat nga yung mga yan, may vitamins pang libre yan na dinadala sa kanila. 'Di ba? Dapat may ganun ang ating gobyerno sa mga sundalo. Now, ginagamit ding issue dati yan para himagsik ang mga sundalo natin laban sa gobyerno. Because nangyari rin po yan kung bakit nung panahon ng tatay ni BBM, nagkaroon rin ng ganyang mga paghihimagsik. Etong si dating PhilHealth president, si pangalan nito, yung dating nagtatrabaho sa AFP, lieutenant siya noon sa Holosulo, tapos sa Nabarel, then in airlift, pagdating dito, kalimutan ko yung pangalan niya, Morales. Para siyang si Trillanes noon, na batang-bata pa lang, na siya talagang yung adventurism na nakikita niya na naghihirap yung kalagayan ng mga sundalo doon sa labanan. Samantalang yung mga general, ang gagara ng buhay nila. Yun ang kanyang reklamo noon. Si tatay ni PBBM, sabi ng mga nakakakilala sa kanya, he's very generous lalo sa mga militar. So ibig sabihin, kinokorap nung nasa taas ang pera para sa mga sundalo. So yun po yung narrative na binabanggit noon. Now, inaksyonan po yan ni Martin Romualdez. Tapos, etong si Zaldico, si Dalipe, sila yung kasama doon sa BICAM. Ngayon, doon sa BICAM, ipinaalam nila sa kanya na, kay Bronner na meron kaming, basta panoorin niyo yung video, makikita ninyo. Tingnan nyo ha. Saan na yun? Wait a second. Oops. As we committed, I'm here with our chair for APO and our APO bicameral members. Hi, Chief Romy. Please, kindly convey to... Ito po yung buong video. Buong video ito. Tsaka doon sa pinakita ko kaninang FB account ni Martin, nandun po yun. The entire AFP to our men and women in uniform, that as we committed, that the subsistence daily allowance from 150 to 350. Grabe,
daily allowance ng mga sundalo natin from 150, ginawa po nilang 350. Yun ang purpose ng call na to. Okay? Has not only been affirmed, but it's been approved and it's being signed right now. We will ratify the bicameral report this afternoon. So please tell that. Regardless of whatever doubt, whatever they heard, that's all fake news. Basta nagsalita tayo when we speak. As a speaker in the House, when we speak, we mean it and we will always deliver. You are top priority, sir. Please tell the men in the AFP, top priority po kayo. And we are fully committed to support all of you and to keep your morale high and to always take care of you. Please convey that. Thank you. Mabuhay ang AFP. Mabuhay kayo lahat. Naalala ko pa nga yan, prior and after nito, nagkaroon pa sila ng pagmi-meeting. Doon sa meeting ng bago mag-BICAM, pinush ng AFP na yung mga pangangailangan, yung daily subsistence ng mga sundalo natin ay madagdagan naman, magkaroon ng increase para naman makabuluhan. Ngayon, merong ibang nagsasabi, wala yan, fake news yan, Kitatay Digong, doblado. Doblado raw yung sweldo. Hindi po natin pinag-uusapan ng sahod. Tama ang ginawa ni dating Pangulong Duterte na doblehin, taasan ang sahod ng mga taong yan. Tama po yun. Pero hindi po nila ginawa naman yung daily allowance ng mga yan, yung pangkain nila, hindi po nila yan itinaas na natili po ng 150. Kaya po itong video na to, minamasama nila ito. Kasi may nabubulgar dito. Tinaasan lang ang sweldo, pero hindi talaga po ganap ang pagmamahal sa mga kasundaluhan natin. Ginamit lang yung pagdodoble ng sweldo nila para masiguro ang loyalty nila. Hindi sila mag-alboruto. Pero hindi na po nila ipinaramdam ang kabuuan nito na taasan pa yung budget ng mga yan, yung allowance nila sa pang-araw-araw. Ngayon, nung kay Martin Romualdez, since budget season, siniguro nila na maipapasama. Okay. I will relate this to the troops on the ground as an image during the Kasi, ganito yan Yung budget na yan, binabawasan yan sa Kongreso. Binabawasan yan ng mga kongresista. Tapos pagdating ng BICAM, binabawasan din yan hanggang tinatanggal. Inilipat yung budget. So, siniguro nila na hanggang dyan sa BICAM, kasi pagkatapos ng BICAM, na final na nila yung mga yung disagreements ng House at saka ng Senate, then sinigurado nila na hindi magagalaw yung para sa AFP na proposal. Yun ang ginawa nila dyan. Bali 16 billion total yan So that is signed here in the BICAM. It will be ratified tonight in the plenary. We will ratify the budget on Wednesday, and the president will sign it into law. That is as good as gold. So I just wanted to allay any fears that there was anything other than what we have committed in some balance to you and to the troops. Mabuhay. Maraming salamat, sir. We look forward to our fellowship on the 13th, Aguinaldo. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Mabuhay. Merry Christmas to all. Thank you. Merry Christmas, sir. Thank you. Ito sa mga sundalo, sir. Yes. Thank you. More will be coming. We'll be looking for more ways to support the troops. Assure them. Yes, sir. We assure them more for next year as well. Thank you. Yes, sir. Salamat po. Salamat. And siguro yung ibang video na napanood nyo, hindi malinaw yung boses, di ba? Ako, in-enhance ko pa talaga kanina. Sige. Sir, salamat. Thank you. Ito naman sa saldi ko. Hi. Yan. How are you? Magandang hapon. Okay naman po, sir. Thank you. Thank you, sir.
Yeah. We have good news. Kinuwento ko sa iyo kanina, we just finished signing the bicameral conference with the senators and congressmen. Pasok yung sinabi ko sa iyo when we meet last week, no, sa Misibis. Opo, sir. Okay, naipasok lahat, additional of 8 billion. Nauna yung 8 billion sa HGAB. Now, naipasok ulit namin another 8 billion. That's 16 billion. So, total yung buong 350 pesos na... So yeah. Can I take a video of you, sir? Sure. Yes, sir. I can show it to the staff. And sabi ni Jen, thank you po sa pagpapaliwanag about dyan, Sir JDB. Napanood ko po yan kay Vad. Vad pala eh. Minamasama niya ang meaning ng video na yan. Ang dami nang nagalit sa kanya kasi deserve naman daw yan ng mga kasundaluhan natin. Tama. Di ba? At saka tignan mo naman, noong panahon ni dating Pangulong Duterte, tuwan-tuwa kami sa pagdodoble ng sahod ng mga kasundaluhan natin, ng mga pulis natin. Di ba? Tapos bakit ngayon dito, allowance na nga lang yung naidagdag eh. Oh. 'Di ba? Allowance na nga lang. Hindi pa dapat kasiyahan. Tinuturing pa nila na ang narrative kasi ng iba ngayon ay ginamit yang pera ng bayan para magkaroon ng utang na loob ang mga kasundaluhan natin sa kanila at hindi sila ikukudita. Ano mga katarantaduhan? Sino ba ang dapat lapitan ng mga ito? Budget season, di ba? Natural lalapit sila sa Pangulo. Sino ba ang mayroong kakayanan na kalikutin ng budget? Siguraduhin na hindi ito mapapariwara na naman pagdating dyan sa proseso. Di ba? Siyempre yung mga mambabatas. Kaya nga there was a meeting prior to this if I'm not mistaken. And then after this, right after this, siniguro nila tagumpay na hindi nagalaw yung pera para sa inyo. Na yung budget ninyo, pagpasok ng 2025, matadoble na. Di ba? From 180 to 350 pesos yung daily subsistence ng mga tropa. Pati sa call na to ni Saldico, wala akong nakitang masama rito eh. Hindi naman nila sinasabi na nag-budget insertion sila eh. Ang sinasabi nila rito, natapos ang BICAM na hindi nagalaw ang pera ninyo. Nauna na yung 8 billion daw. So referring to the 2014 budget. Tapos meron silang additional na 8 billion. So suma total yung 16 billion kailangan nila, nakuha nila. Sir, as the personnel, when I talk to them next on the 14th, on the Saturday, sir. Thank you. No problem. Yes, maganda yan malaman ng mga staff na we are taking care as per instruction by our speaker, instruction by the president. Instruction by the speaker. Kasi kapag BICAM, hindi dumadalo si Martin Romualdez sa BICAM. Sabi ang BICAM daw ay binubuo ng itong mga senador, mga kongresista natin. Kabilang rito, itong si Speaker Martin. Pero hindi niya dinadaluhan ng mga BICAM. So yung mga dumadalo lang dyan na hindi dapat mawala yung appropriation chairperson, si Saldico at the time. And then yung mga kasama dyan, sila Manix Dalipe. Tapos pagbalik ng House, sa kanila ngayon binabalita na natapos na yung BICAM. Itong kailangan natin para sa mga sundalo ay hindi ginalaw ng mga senador. Pinanatili. Ano yan? Maganda yan na malaman ikaw sa Solcom, you have to malaman ng mga troops natin. And actually, we'll see you on Friday. Are you coming sa Dadating ka ba sa Friday? Sir. December 13. Yes, doon ang formal natin. Sir, sa evening na siguro, sir. Evening. Kung dadating si speaker. Speaker kami ulit na dalawa. So, we'll inform you on that. So, hopefully, ma-approve ngayon sa plenary for ratification yung pinirma ng BICAM. Sa Senate, they will also approve it also this afternoon. Para yung 7.5 na nare-receive ng CAFCO, magkakaroon sila more or less dagdag na 10,500. So that's more than double of their salary.
Yes, sir. Ano? So, please, okay, na-inform din namin. So binabalita niya rito na yung mga CAFGO, nadagdagan pa yung kanilang sahod. Kumbaga higit pang nadoble yung sahod ng CAFGO. Kasi isa rin yan na isipin mo nasa frontline sila. Kulang na nga sila sa karampatang training, sa mga gamit, pero sila pa yung nasa frontline of defense. 'Di ba? Sila yung kumbaga mga stationary doon sa mga baryo-baryong lugar nila. Oh. Tapos sila pa yung maliit ang sahod, samantalang sila yung madaling ma-identify at mapatay ng mga kalaban, ng mga bandido. Kasi taga ron sila, di ba? Yung allowance nila. So isa rin po nga yan sa tinaasa nila. Oh. At yun ang masayang ibinabalita naman din dito ni Saldico. Kanina si Chief Browner, but I want to inform you mismo diretso kasi tayo nag-usap na sa Misibis and we announce it that na we'll make sure na an additional of 8 billion on the BICAM. Thank God na we're successful tayo na naipasok natin ito sa kasundaluhan. So please inform our soldiers na natuloy and na then the president will approve the budget more or less December 20. So kaya lang hindi natuloy ng December 20 yan kasi nga nagkaroon pa ng review, di ba? At doon sila nahirapan, doon sila natagalan. Kasi may mga na-raise na issue na mayroong blank pages ng GAA, ng BICAM. Yan yun So once approved yan, starting next year, meron ng allocation ng ating mga kasundaluhan ng tuloy-tuloy 350 pesos a day na subsistence allowance. Maraming salamat po, sir. Makakarating po, sir. I'll show the video to all our staff and mga sundalo po dito sa Sorpok, sir. Yes. Maraming salamat po, sir. Thank you for your service. Kami here to support the AFP, the Sabi ni Jaime, ginawa nila yan para sa kanila, para hindi magalit sa kanilang sundalo ng Pilipinas. Paano naman ang mamamayan na nagbabayad ng buwis? Gutom ang mamamayan. Unang-una, wala namang kinalam, wala namang connection dito yung gutom ng mamamayan Walang connection diyan. Ang tanong ko lang sa'yo, ito, is it morally correct na in-address nila yung pangangailangan ng mga sundalo? And again, mula nang naupo si dating Pangulong Duterte, hindi na asikaso ang mga CAFGO. Tapos yung sweldo lang ang tumaas dun sa mga sundalo, dun sa kapulisan. Pero yung allowance nila, kasi yung mga sahod ng mga yun, napupunta yan sa mga pamilya nila Pero yung pang-araw-araw nilang pondo na ibinababa sa kanila, pangkain nila, sardinas, di ba? Sobrang liit ang napupunta sa kanila. Ngayon, ang tanong, hindi ba tama morally yung ginawa ng gobyerno? Di ba? Kasi, bakit 2024? Sabi nga dyan nila, ni Ina Martin, we just heard this. Na ito, matagal na pala itong issue. Totoo naman we just heard this. Kasi, panahong yan, 2024, na-raise ang issue na yan. Na may mga naglalabas ng mga sundalo ng video, pinakikita nila kung gaano kahirap yung kalagayan nila. And I'm sure you cannot say, yes, this is a moral. You can't say that. Impossible na masabi nyo yan. Diba? Kasi nga, in your interpretation, ginawa yan para lamang magkatanaw ng utang na loob para sa kanilang sarili. Tama rin yun. Kasi Martin Romualdez, the House of Representatives and the President, senators, they have this moral obligation na pondohan ng sapat at karapat dapat naman deserve ng mga taong nagbubuwis ng buhay ang ganitong increase. Diba? Tama naman yun na ginawa nila para hindi magalit sa kanila yung mga men in uniform natin. Tama rin yun. Okay? There's no evil in doing that. Ang problema lang kasi sa inyo, ang evil nasa isipan ninyo. Hindi nyo nga maipaliwanag bakit hindi inasikaso ni dating Pangulong Duterte ang para sa pangkain ng mga yan, pang-araw-araw nila. Diba? Men in uniform. So, yung mga black propaganda dyan na
we are close with the Hello. left. Hindi totoo yan, no? Gawa-gawa nila yan para lang, alam mo na, yung mga budol-budol dyan. Na, no? So anyway, that's it. We're successful and thank God na tuloy to. Yeah. Thank you po, sir. Thank you Sir, rin. do you have, can we request a short Christmas message sa ating mga tao, sir, sa mga personnel natin, ng mga tropa? Oh, yeah, sure. To all our soldiers in the ground, you have a Merry Christmas and a Happy New Year. Dahil dito sa subsistence allowance, this would be the legacy of the BBM administration under the leadership of the House Speaker Martin Romualdez. And we appreciate your service to the nation. Lahat na tulong ninyo sa pagdepensa sa ating bansa, sa ating sovereignty, sa ating peace and order. Kinikilala po ng leadership ng House of Representatives Speaker Martin Romualdez ang inyong tulong sa ating mga kababayan, sa ating buong bansa. Kaya kami nagpapasalamat, and we know matagal na itong badly needed, but we just heard it last August kay Chief Browner na kung pwede maipasok. So right there and then, hinabol natin to sa HGAB, then now additional of another 8 billion, naging 16 billion. So again, congratulations sa inyong lahat, and hopefully sumaya ang inyong Pasko and sumaya ang inyong New Year, and hopefully the life of each soldier will have an improvement. Thank you. Okay, sabi ni Hector, totoo naman yung bubusugin mo mga military para hindi kakalas. Bakit nagpapaliwanag sila hindi sa session? Sikreto, parang may tinatago. Mali po. Unang-una, you cannot do this in session. Okay? Hindi pwede, it's improper. May proper decorum sila, hindi pwedeng ganun. Na para na doon ka sa session, magkakatropa lang kayo, tuwagan. Hindi pwedeng ganun. Diba? Ito pwede mong gawin sa isang simpleng paraan, at ito yung ginawa nila. Ngayon, kung parang may tinatago, bakit natin napapanood? Diba? Ang nag-upload pa nga nito, sila mismo sa kanilang mga sariling accounts. Kay Speaker Martin Romualdez, makikita nyo rin yan, naka-upload sa kanya yan. Kaya nga nalaman ko yung petsa kung kailan yan. Diba? From United Ilocandia ng Atlanta, Georgia, USA. Magandang araw po dyan. Naka-record. Again, ito yung video niyan eh. Teka, listen natin. Ayan o. Martin Romualdez, December 11, 2024. Diba? Kumakain sila niyan. That's right. Okay? Siyempre, hindi yan ma-appreciate kung ang layunin... Sir, maraming salamat po, sir. Hindi ma-appreciate yan kung ang layunin lang talaga, tingnan ito in a negative way. Diba? Kung ibalik ko rin kaya. Kaya naman ginawa ni dating Pangulong Duterte yung pagdoble ng sahod ng mga pulis at sundalo, hindi dahil sa naawa siya sa kanila, hindi dahil sa tingin niya deserve nila. Bagkus sa tingin niya, delikado ang lagay niya dahil marami siyang pinapapatay, di ba? At marami na siyang pinapatay, at baka ang mangyari ngayon ay mag-alboroto ang AFP at sipain siya sa pwesto. Delikado siya pag kinudita siya dahil didiretso siya sa kulungan. Di ba? Yun ang mas matindi. Kasi beri mo, sahod ang dinoble niya eh. Sabi ko nga, kung malasakit yun, bakit hindi pa sinama yung subsistence allowance ng mga kasundaluhan natin?